Bago po tayo nagpapasalamat sa Ama, Espiritu Santo, at muli po ay tayo ay nagka-tipon-tipon sa banal na lugar nito. Bago po ang lahat, pwede po pakibati na lang po muna yung mga katabi nyo ng good morning. Mabuhay po ang Diyos. Ngayon pong gabi ito, meron po tayong apat na magbabahagi na nakadama ng maraming pagpapala sa lugar nito ng dakilang Ama. Palakpakan po natin ang una kong tatawagin na si Teacher May Perez. Ay po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Amen. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Na sa bawat araw nga po, may alay siya, may biyaya, may hiwagang pinadadama sa bawat isa. Akala ko po hindi ako ang una. Napakabuti po ng Panginoon. Nadadalas po ang pagtayo ko sa inyong harapan. At ito po hindi ko matanggihan sapagkat ito'y kalooban ng ating Panginoon. Sino nga po ba ang tatanggi sa ating dakilang Ama? Na tayo nga po pag humihingi sa Kanya, hindi po siya tumatanggi. Amen po ba? Amen po. Nais ko po ibahagi sa inyo yung naging kaganapan sa school namin nung Monday. Monday po. Meron po kaming youth day. Yun po ay kinabibilangan ng mga bata mula po grade 4 hanggang 4th year. So nung September po yung retreat. Ngayon naman po nagkaroon kami ng youth day nung Monday. Dapat po ay nung Friday yon. Pero di ba po nasuspend ang klase dahil sa bagyo. Sabi ko po wala pong salitang anuman sapagkat yun po ay kalooban ng Ama na hindi po iyon matuloy. Sabi ko nga po lahat ng nagaganap alam po natin na may dahilan. Noon nga po nag-usap kami ni kapatid na Berhel. Sabi nga po niya kung natuloy daw po pala noon, nung hapon daw po ang kanyang tatay ay, tumaas po ba yung BP? Ayan po si tatay. Tumaas po yung BP ng tatay niya, tapos si kapatid na Jay po, na isa rin sa magja-judge, ay inuubo. Sabi ko po talagang ang Ama may dahilan. So wala pong pag-aanilangan, ano pa man, panatag pong tinanggap, at inangkin na ito po ay magaganap sa kinalunisan. Talaga nga naman pong ang kalaban, pag nagagalak tayo, laging nandyan. So, nung Lunes po ng umaga, magkaka-text na po kami ni Teacher Jo. Umulan po, di po ba nung umaga, no? Sabi ko talaga namang ang kalaban. Pero nag-usap nga po kami na ituloy pa rin po. At ang kinin na sisilay ang araw. At batid ko po ng aking po mga kapatid, sila kapatid na Berhel po, ay dumulog din sa Ama. So, natuloy po ito. Nagsimula po ng alas 8 ng umaga. Yung youth day po ay mayroong mga iba't ibang activities na ginagawa po kami, mga on the spot na contest. Nandun po ang kagalakan maghapon. Hanggang nung tanghali po, ayan na naman po, medyo umulan. Pero saglit lamang po, salamat po sa Panginoon, nagampanan pong muli. Hanggang nung ang huling bahagi po ay ang pagbibigay ng talk ni kapatid na Berhel, na ang tema pong binahagi sa akin ng Ama ay ang attitude reflects leadership. Ito po kasi tungkol sa pamumuno na kung saan ang papuri at pasasalamat po sa Panginoon ay walang hanggan sapagkat napakapalad po ng aming paaralan. Muli, nakaniig po namin ng Banal na Espiritu sa katauhan po ni kapatid na Berhel. Habang po siya ay nagbibigay ng talk, damang-dama po ng bawat isa na ang nagtuturan ay hindi po siya bilang tao, kundi ang Banal na Espiritu. Sabi nga po ng mahal na Apo, di po ba, pagka ang mga salita ay magkaka-rhyme po yung dulo, yan po ay Banal na Espiritu. Naganap po yan sa amin habang nagtuturan po si kapatid na Berhel. Alam niyo po ba yung mga bata, automatic po, basta dire-diretso po yung pagsasalita niya, pumapalakpak po sila. Kaya hindi ko po maiwasan yung maluha sa galak. Dahil alam ko po, nadama nila ang Banal na Espiritu sa katauhan ni kapatid na Berhel. Kaya bilang kapatid po,
Muli kami po mula sa Colegio de Santo Niño de Bustos ay buong pusong nagpapasalamat kay kapatid na Berhel sa kanyang katauhan na kasama po namin nag-alay sa mga bata at nagbahagi ng karunungang hindi lamang po panlupa kundi pang espiritual. Gayon din po kay Kuya Jay at kay Tita Doki. At talaga pong napakabuti ng Panginoon. Yung pong binahagi niya, sabi ko nga po hindi lamang para sa mga bata, mas higit po sa aming mga guro. Dahil nga po sinabi po niya doon, bilang isang lingkod o namumuno, dapat daw po ay may pananampalataya. Amen po ba doon? Amen po. Dapat daw po ay may pagmamahal, pagsasabuhay at disiplina. Sa pagninilay ko po, katotohanan po. Sapagkat nung dati po bilang tagapangasiwa ng mga gawain sa aming paaralan, sabi ko nga po, ginagampanan mo yung tungkulin mo, bilang yun ay atas sa'yo, na para lang magawa mo po yung isang bagay. Parang matapos lang, magampanan mo po yung tungkulin mo. Pero po salamat sa Panginoon, noon nga pong madako ako sa dambanang banal na ito, nung siya po ay aking lubusang makilala at tanggapin, hindi po pala ganun ang paglilingkod. Ang tunay pong paglilingkod, ayun nga pong mga sinabi ni kapatid na Berhel, na ngayon po ganun. Sabi ko nga, pag pala gumaganap ka, hindi na po yung kagaya ng dati na matapos lang. Subalit ito po yung pinag-iisipan mo na makapag-alay ka ng buong puso at makapagbahagi, lalo't higit sa mga bata na pinaglilingkuran po namin sa paaralan. Kaya po maraming salamat po, gayon din sa mahal na Apo Kunching, dahil pinaunlakan po niya ang aming paanyaya sa ating mga kapatid. At sobrang dami na po ng hiwaga, ng biyaya na binibigay ng Panginoon sa amin. Hindi lang po sa aking pamilya, gayon din sa aking mga kasamahan, at sa buo po naming paaralan. At ito po ay talagang pinagpapasalamat namin ng walang hanggan sa ating Panginoon. Yun po yung unang bahagi ko, meron pa pong isa. Naganap lang po yun kahapon, at ang kaganapan po ay kanina agad. Napakabuti po ng Diyos. Ibabahagi ko po ito para lang di lang patotoo po na talagang ating pong minamahal na Apo Kunching ay kinalugdan ng Panginoon. Kahapon po, birthday ni Ate Beth, di ba po nakatayo rin po ako dito kahapon. Inayayahan po niya kaming kumain sa taas. Malapit na po kaming matapos nang biglang pumanik po ang mahal na Apo. Siyempre po, galak na galak po kami na nakasama po namin siya sa taas. Wala pong kamalayan ng lahat, yung mga alagad po na nandun, kami po ng kabiyak ng puso ko, nagkukwentuhan lang po kami habang kumakain ng mahal na Apo. Kinuha po siya ni Mother ng pagkain. Hanggang po binabahagi ni kapatid na Berhel, yung naging kaganapan sa Youth Day, nagtatawanan nga po kami, ganun. Hanggang po, tinawag po ako ng mahal na, may katapat po kami, sabi po niya, Teacher May, hindi ka ba maselan? Sabi po niya. Sabi ko, hindi po, sinubuan po niya ako ng itlog ng pugo. Kasi nana po niya ang aking kabiyak ng puso. Gayon din po, sinubuan din po niya. At 6 po kaming nandun. Yung karne po, hiniwa niya. Sabi nga po ni kapatid na Berhel, may mensahe. Tapos po, sinubuan po doon si Tita Promise, si Ate Beth, si kapatid na Berhel, at si Kuya Jay. Galak na galak po ang aming puso hanggang may mga mensahe po yung ginawa niya. Napakabuti po ng Diyos. Pag pagagalakin ka po, minsan sorpresa talaga. Kaya po sabi ni kapatid na Jacel, may kaganapan sa inyo kahapon kaya magbahagi ka. At sino nga po ba magtatago ng kadakilaan ng Panginoon? Di po ba? Nakakahiya po dahil napakabuti po ng Diyos. Lahat po binibigay niya sa atin. Hanggang sa pinainom pa po niya kami ng RC. Nung mga oras po na yon, alam niyo, hindi ako makapagsalita. Naluluha po ako sa galak. Sabi ko nga, para po kami bang nasa hapag ng kainan, nakapiling namin na yung Kristo. Amen po. Diba po, napakasarap. Hanggang po, matapos po iyon, nagmensahe po siya, nung dumali pang banal na Espiritu. Hanggang nagkukwentuhan na lang po kami, pinabahagi po ang kadakilaan ng Panginoon, ang mga kahiwagaang ginagawa niya. Hanggang po ang sabi ko po, napunta po yung usapan sa kabiyak ng puso ko. Dumating po kasi yung time sa kanya na naiinip na po siya. Gusto na po niyang muling bumalik sa barko.
sabi ko nga po sa kanya, huwag mong ipilit yung plano mo. Hintayin mo yung plano ng Diyos para sa'yo. Dahil yung plano niya, iba. Pag naganap yun, tagumpay at kagalakan. So, nung minsan po magpa-bendisyon siya, sabi ko, sige magpa-bendisyon ka, sasagutin ka ng Espiritu sa katawan ng kung sino man yung hinirang na yung matatapatan. Hanggang natapat nga po siya kay Tita Dory. Sinabi nga po na ang paghihintay, ganun po, kagalakan po yung kapalit, ganun po. Napanatag na po siya. Hanggang nga po, minsan bilang pagkatao po, naiinip siya. Sabi ko nga po talagang ganun. Basta doon tayo kung ano yung plano ng Ama. Hanggang kahapon po, sabi ko, nung pagka-youth day po namin, pagdating ko sa bahay, kami po, sabi po niya, magre-report ako sa Miyerkules. Pagtingin ko po sa cellphone, may nag-text number lang po. Ang sabi po, Mr. Perez, sa akin ko kasi nag-text Mr. Perez, mag-report ka sa Miyerkules. Ganyan po, sabi ko, talagang buhay ang Diyos. Pinag-uusapan pa lang po namin, may sagot na. So, sa makatwid po, nung namang nandun po kami sa Mahal na Apo, sinabi ko pong ganon. Sabi ko, Mahal na Apo, pinagre-report na po siya ng Miyerkules. Kahapon nga po yun. Ang sabi po ng Mahal na Apo, pag nag-report ka, pakinggan niyo po, ganito po sabi ng Mahal na Apo, pag nag-report ka, sasabihin sa'yo, come back on November. Ganyan daw po ang sasabihin. Kami po, siyempre po ako, bilang bukas na, tumanggap, sabi ko nga, totoo yun. Sabi ko gano'n, inaangkin ko yan sa tahan ng Panginoon ay walang pagkabula. Nung pong nag-report siya kanina, siguro po bilang tao, bakit November pa, pipirma na nga po ng kontrata. Kaya po siya pinaluwas para pumirma ng kontrata. Nung pong pagdating nga po niya sa opisina, nagkita na po kami yung hapon, alam niyo po, pinapirma po siya. Doon din po sa dating barko, kabisado na po niya yung pasikot-sikot doon, bago po yung barko, sabi ko talagang ang Ama. Kaya lang po siya pinagtatagal, kumbaga po inaayos pa. Dahil ang plano nga po niya ay perpekto talaga pag ang Ama ang nag-alay. So yun po, nung pinapirma daw po siya, pero alam niyo po ba, buhay ang Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang sabi po sa kanya, pinapirma na po siya dun sa dating barko, pero po ang tentative date nun ay sa November pa. Di ba po ba buhay ang Diyos? Sino pa po ba? Ano pa po bang patotoo? Wala na po tayong hahanapin pa. Katotohanan po, napakapalad po nating lahat na naakay tayo sa dakong ito, na kung saan nakakaniig natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya bilang katauhan po, mahal na Apo, maraming salamat po sa mga alagad, sa lahat po sa CAFS, lahat po ng nandito. Maraming salamat po at ang walang hanggang papuri at pasasalamat ay binabalik po sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kay isa ang mahal na ina, gayon din po ang taong kanyang kinalugdan, ating minamahal na Apo Kunching. Yun lamang po at maraming salamat. Papuri kapatid, papuri sa Panginoon sa maganda mong binahagi. Ang pangalawa po nating babahagi, palakpakan po natin ang ating kapatid Agripina Manambit ng San Isidro. Talaga pong buhay ang Diyos. Kasi po, nung kailan pa lang po kasi nagbahagi ako, ito na naman po, tinawagan na naman po niya ako. Siguro po, meron pa rin siyang gustong ipabahagi sa inyo. Ang magandang umaga po sa gabing ito. Salamat nga po sa mahal na Ama dahil ako po ay inakay niya sa dakong ito. Nakilala ko ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, na siya ngayong nagiging aking buhay, pag-asa. Kasi po, naalala ko na naman po, malapit na naman po ang anibersaryo natin. Yung unang anibersaryo na ako'y umattend dito, ang ipinadama sa akin ng Ama noon, mainit. Kasi noon po ay bagyong Ondoy. Malakas po ang ulan, malakas ang hangin. Pero hindi ko po maisip na ang naramdaman ko po noon habang ang mahal na Apo ay nagdudulog.
Ang ang nangyari po sa akin noon, naligo po ako ng pawis. Hindi ko po alam kung bakit naganap sa akin yun. Mula ulo hanggang paa ko na yan, jacket, baro. Basang-basa po ng pawis yun. Hindi ko hindi ko po malaan kung bakit nga po ganun. Dahil nung pangalang po kasi ako naka-attend dito, hindi ko pa po alam kung paano at kung ano po ang nagaganap dito noon. Wala pong nakapagsasabi sa akin. Pero nung pong, alam niyo po ba, nung matapos pong magdulog ang banal na espiritu, ni anong bakas, ni anong basa ng tawis sa aking buhok, wala po yun. Di ko po alam kung bakit nga po naganap sa akin yun. Di po ba isang hiwaga yun. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa Ama. Nung unang yugto nga po ng buhay ko, hindi ko siya kilala. Pero binibigyan niya ako, inaalalayan niya ako, siya rin yung nagbibigay buhay sa akin. Ngayon pa, na siya ay nadadama ko sa dakong ito, kaya ang kapatid, para nga bang magneto ang lugar na ito. Pagpapunta na po kami dito, dito na nga maabot yung galak sa puso natin, yung mga problema natin, bakit napapawi. Kahit kung may problema sa bahay, pero pag napunta ka sa dakong ito, bakit parang ang saya-saya mo, parang walang lahat. Kaya sabi ko nga, ang Diyos na buhay ay talagang dito nananahan. Wala nang iba pa. Sa anday pong mga simbahan natin puntahan. Ako nga po noon, madalang lang po ako magsimba, pero ang dakong ito, kahit po kasama ko po yung mister ko, halos 5 buwan po. Araw-araw nandito kami, linggo lang po yung hindi. Pero wala pong kapaguran. Pero ang simbahan po sa amin, malapit lang. Hindi ko po maintindihan kung bakit niya, kung ano nga ang magneto ng dakong ito. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat ako. Dahil inakay niya ako sa dakong ito na talagang banal, wala akong pagkabula. Sa mga minsan po nagbabahagi po ang ating mga kapatid na alagad. Nung nga pong minsan, ang ating mother of the house na ibahagi niya yun. Kung gusto niyong masilayan, kung gusto niyong madama ang Panginoon, hilingin niyo sa Kanya. E di, diyan ako nakaupo noon. Di, siyempre sa aking bilang tao, sino ba yung hindi mangangarap na makaniig mo ang Panginoon, masilayan mo siya sa katawan ng ating mahal na Apo. Ang mahal na Apo, nagme-mensahe siya, nung kumikit ako, di po ba sa pagka nakikinig ka ng kwan, pumikit ka para hindi ka maraing nakikita. Dinama ko po yun. Nang po ako'y magmulagat ng aking mata, alam niyo po ba, nakita ko ang divine mercy sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sabi mo nga, papuri sa salamat sa iyo, Ama, dahil pinasilay mo sa akin. Ang hindi namin nakikita ay nasilayan namin sa ating mahal na Apo. Pagtapos nakita ko rin sa mahal na Apo, ang Cristo Rey na ito, sabi ko nga, salamat. Talagang ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya ngayon mga kapatid, ako nga, pag nandito sa dakong ito, galak na galak ang puso ko dahil ang bawat ituran, ang bawat iminsahe ng banal na espiritu sa katauhan ko, kaganapan, ni isa, 100 or 200% talagang totoong-totoo po yun. Kaya yun po ang patuloy kong yun po yung nagiging gabay ko sa bawat mensahe ng sino man, lalo ng mahal na Apo o ang mga alagad, nananalig ako, nagtitiwala ako na yun ang kaganapan sa buhay ko. Kaya nga, ang hiwaga nga ng Panginoon, ay hindi mo nga masabi. Kaya ako man po, ang ating mahal na Apo, nasilayan ko na rin po siyang parang hindi po siya nakatungtong dito sa simento, para siyang nakaangat habang nagbebendisyon siya. Ang bilis niya, talagang dyan, nalibot niya yun. Pinapurihan ko rin yun sa Ama dahil pinasilay na naman niya sa akin kung sino nga yung nandito na yung kinalugdan ng Ama. Nasilayan ko na rin siya noon. Sabi ko talagang napakadakila ng Ama. Kaya ako, sabi nga po sa inyo dito na lahat. Ilang taon na po, mag-4 na taon na po ako dito.
Di man po ako nainip, pero nung pong wala ako dito, nabibilang ko ang araw, nabibilang ko ang buwan. Pero dito, narausan mo, napakabilis. Isipin niyo po, mag-aapat na taon po ako sa October 30 rito. Kaya sabi ko sa mga, lalo na po yung mga kasamahan ko sa bahay, wala na ako sabi ko, kahit anuwang wag nang niyo kung babawalin na pumunta sa Divine dahil doon na yung kaligayahan ko. Doon ko nadadama yung hindi ko nadama noon. Kaya papurit pa sa salamat sa Ama dahil nga binigyan tayo ng isang apo kunching. Salamat, salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Kalau pong ganito sa lugar na ito, pagkaya kayo nakagawi. Pag po taimtim at ang pananalig at ang pananampalataya, talaga pong iba ang magiging maramdam nyo sa lugar na ito. Maraming salamat, kapatid, sa magandang mong binahagi. Ang pangatlo pong magbabahagi ay palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na alagad na si Josie Tulfo. Magandang umaga po sa gabi ito, mga kapatid ko. Mapalad po ako at nakarating na naman ako. At nakarating ako kanina, nakarating ako ngayon. Bukas naman makakarating ako. Sa awa ng Diyos po ay may pagkakataon pa rin akong nakakarating. Kahit na po labag sa kalooban po. Sabi nga po ni kapatid niya Marie sa akin minsan, hindi ka nakakarating sa altar, wala ka pang nagagawa sa bahay nyo, hindi ka nakakapaglinis, hindi ka nakapag-ayos, hindi mo nagawa ito, hindi mo nagawa. Kapatid, kasi hindi ako kumikibo. Hindi. Sabi ko, kasi ang isip ko, parang nami-miss ko masyado si Apo Conching. Parang kulang, kasi po dati nung bago ako dito, lagi akong nakakarating at alam kong nagpoprotektahan ko siya. Ngayon po parang kulang, parang hindi ko masyado napoprotektahan. Kaya nandito po sa puso ko na parang nalulungkot po ako na hindi ko siya nakikita sa araw-araw. At kung dumarating po ako rito, para bang may mga nangyayari na wala ako, hindi ko magawa ang dapat kong gawin. Kaya sabi ko nga po, kailan po kaya ako makakarating ng kagaya ng araw-araw? Hindi ko po malaman kung ito po ay pagdadalisay o ito po ay gawa ng tao. Sapagkat noong una po na hindi ako nakakarating, wala akong kasama mga angels na tinatawag sa amin. Ngayon naman na meron na naman pagsubok na kung minsan hindi available yung kanilang sasakyan, yung sasakyan ko ginagamit. Siyempre po, pag utos ng asawa ko, wala po ako magawa. Ayaw ko man naman po na gumawa ng sasabihin ko, to go against the will of my husband. Ano po? Kaya lang po, pag nasa amin po ako, wala po talagang ganang gumalaw. Ang Panginoon po, alam po na nasa bahay, kahit saan po nandyan. Pero iba po yung nandito. Iba po yung nakikita ko si Apo. Iba po yung nakikita ko siya na kung minsan, nung dati po kasi, pag may mga pasyente yan, kaming dalawa ni kapatid na Marie, nakabantay din sa kanya. Lalong-lalo na po yung mga nasasaniban ng hindi sa atin. Minsan kami po ni kapatid na Marinas, kung baga sa po kami parang guardian niya. Ngayon po parang kulang, parang hindi ko po nagagawa yun. Yun po ang isinasama ng loob ko. Kahit po hindi ako laging katabi niya, basta nakikita ko kahit na malayuan, tama na sa akin yun. Hanggat nakita ko na walang nangyayari sa kanya na ginagawa ng tao sa kanya na isinasama ng kalooban niya. Kaya siguro minsan po sa akin may isa po akong mga kaibigan na dati kong kasamahan sa Facebook, sa Holy Face of Jesus. Ganyan.
So sa Facebook po, nakita niya ako. At sabi niya, bakit nagpupunta ka? Are you a devotee? Or it is your obligation na kailangan nandoon ka, na kailangan araw-araw ka pumunta. So sa aking palagay po, magkaiba po kasi ang devotion at saka obligation. Amen po ba yun? When you say you are devoted, pag devoted ka sa isang tao, hindi mo magagawa lahat. Parang siya na lagi ang focus mo sa kanya. Devoted ka kasi eh. Pero sa tangang buhay ko po, hindi ako naging devoted sa tao. Naging obligasyon ko po ang pamilya ko, ang tao. Kung ang asawa ko, obligasyon ko siyang serbihan, obligasyon ko siyang asikasuhin, ang mga anak ko ganun din. Pero pagdating po sa banal na spiritual nating buhay, habang naririto po, habang hindi ako nakakarating ganun, ang tanong ng aking kaibigan, are you a devotee or are you an obligation? Sabi ko po ganun, naging tema namin yan sa aming vigil. Pero hindi ako nakarating na naman. So ang sabi ko po siguro sa kaibigan ko, kung sa Panginoon, sa buhay spiritual, both, there must be an obligation and there must be a devotion. Because kasi pag wala kang devotion sa Panginoon, hindi ka wala kang obligasyon. Kaya ang tao, maaring may obligasyon ka kahit wala kang devotion, kahit na hindi ka devoted sa tao. So ganun po ang pagnanginay ko. Ngayon, sa pagpunta-punta ko, it is my obligation na dumating dito because I am devoted sa Panginoon. Amen po ba yun? Kaya yun po ang isinasama ng aking sarili na bakit if I have the devotion at saka obligation, bakit hindi ako makarating? Bakit hindi ko kayang maipaglaban? Nasasakyan ko yan, gamitin ko yan, akin yan. Pero hindi eh. Kasi it is obligation na maging ka sa pamilya mo, na ipahiram mo kung ano ang mayroon ka. Kasi mayroon naman silang reason, a valid reason. Panginoon. Kasi ang Panginoon ay Diyos. Subalit ang tao, hindi nakakaunawa. Kaya mas napapagbigyan ko yung tao. So kung makikita mo dito, minsan wala, minsan meron. I have my own reason. Meron nga pong tumatawa. Ayun, tinatawanan niya ako. Sabi niya, ikaw, magaling ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo doon pag nagsishare ka. But then, ikaw mismo, hindi mo magawa. Pinagtatawanan ako. Siya, tao lang. Tao ka lang. Hindi mo alam kung ano ang reasons kung bakit. Hindi mo rin alam kung ano ang ginagawa ng Panginoon para sa akin. Maaring hindi ito yung hindi ito yun. May katapusan din naman lahat ang mga nangyayari sa atin sa mundo, di po ba? So, kung pinagtatawanan mo ko, di ba ka na makinig, di po ba? Tapos, kung ikaw naman, kahit na tumatawa ka, and at the end, meron ka naman nakukuhang pagninilayan mo, okay na, mas mabuti yun. So, it is my obligation to be here because I'm devoted sa Panginoon. I'm also devoted to Apo Kunching dahil siya ay obligasyon ko na makita siya, obligasyon ko na protektahan siya. Kung ikaw tumatawa sa gawain ito, you will have the last laugh. Kasi, ewan ko sa'yo, yan friend na nga kita, di ba? Ito na nunod ka pa rin. Kasi nagkakasala talaga ako sa iyo eh. Kahit hindi ako nakakarating dito, pero once na ikaw gumawa ka ng isang bagay sa tao na nagkakasala ko, mabuti pang i-unfriend na lang kita. Hindi naman siguro kasalanan. But hindi naman kita pinipilit, hindi naman ako, ayaw ko rin na sabihan mo ang aming gawain na we
are committing blasphemy. Hindi mo alam ang ibig sabihin nyo. Kasi although we believe in Mama Mary, hindi kami devoted na kagaya ng devoted kami sa Creator. We are just kaya pinaparangalan lang namin siya dahil siya ay nagluwal sa ating Panginoon. Dahil kung hindi sa Kanya, like your mother na gave birth to you, you will not be in this world. Kaya napakamabuti ang Ama because hindi niya pinakita sa tao na siya ay parang Superman ng si Panginoon. Ilagay na lang niya, buhay na siya. So he came to the process na kung ano ang ginagawa ng tao dahil ang Panginoon Jesus ay naging tao, dapat he was going to be born. Kagaya ng nangyayari sa atin lahat. So wag mong sabihin na we are committing blasphemy. We are just honoring Mama Mary, but we are not worshiping Mama Mary. So ito po ang masasabi ko sa iyo. Kung just in case na nanonood ka pa rin, and you know that you everyday lagi kang nanonood, so magnilayan mo naman yung ginagawa mo. Otherwise, hindi ka magpasaya ng panahon manood kung hindi ito totoo. Amen po ba sa iyo? So, ganun po ang aking masasabi sa iyo. Lahat naman po ang nagpapasalamat ako kay kapatid na Raquel sa mga pinopost ninyo, and malaki pong bagay yon sa mga hindi naniniwala dito. Sapagkat nakalagay po doon na yon ay mga messages of the Holy Spirit through Apo Conching. Kaya kung maniniwala po kayo na nababasa po ninyo yon, yun po ang katotohanan. Kaya kung hindi katotohanan po yun, otherwise you will not be watching regularly. So I tell you once more, I pray for you, and siguro naman pag nilayan mo lahat ng nababasa mo, nakikita mo sa internet, and you stop telling us that you are committing blasphemy. And nagpapatutuo din ako sa banal na spirito sa katauhan ng nagpapatutuo din po ako ang sabi ng banal na spirito sa katauhan ng ating Apo. Noong siguro mga hindi ko kapatid na Marie, kailan last year na magkakaroon ng malakas na lindol. At doon din po sa amin private vigil, nagkaroon din po ng mensahe na magkakaroon ng malakas na lindol. At yun po ay nangyayari na. Sabi ko, oh Lord, sabi ko, Ama, that's it. Pinatutuo mo lamang na ang lahat ng mga binibigkas ng mga banal na spirito sa katauhan ng mga anak ko ay nagkakatutunan. Ang pagkalahat ng mga sinasabi ng Ama na magkakaroon ng mga calamities sa buong mundo, ito na yung panahon ng pagsasala. Kaya po, tayo mapapalad kasi tayo po sa gabi nito, sa araw na ito, unti-unti na po natin nakikita na ang Espiritu ay lumalapit at lumalapit sa ating mga buhay. Nakikita na po natin kung paano tayo nagbabago. Kasi po sa araw, sa mga gawain natin dito, lahat po kayo nakakarating pa rin. So, ibig sabihin, kasama na po kayo kung baga sa pagbabagong yun, at yun po ang hinahanap ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang ating Ama, na lahat tayo ay Kanya, walang iisa mawawalay sa Kanya. Magpasalamat po tayo sa kinalugnan ng ating mahal na Apo, sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, ni isa sa atin wala rito. Kung ikaw tatawa ka, you are still laughing at me, I'm talking here, well, I'm not laughing at you. I pity you, and I will pray for you always. And I know our Apo Conching will always pray for you, all the detractors. And I hope one day soon you will realize that this plane
is the Holy Ghost. Nothing else. Magandang umaga po sa inyo. Papuri sa Ama, kapatid, sa maganda mong binahagi. Ang huli po siya, ang huling magbabahagi po ay palakpakan po natin ang aming kapatid na Mother of the House, si Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy naming nararamdaman upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay upang matutunan namin ang kabanalan at tuwirang sambahin ka ng lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Alam niyo po, kanina pa ang tanghali nagpupumiglas ang aking espiritu upang magpahayag po sa inyo na sabi ko nga po sa bawat pagtindig sa dakong ito, hindi kami maaari magkatang isip, kundi ang bawat kapahayagan na nilalayon po naming ipahatid po sa inyo ay kapahayagang katotohanan, walang kalabisan, walang kulang, bagkos katotohanan na mula sa ating dakilang Panginoon. Kanina pong tanghali, habang si kapatid na bunso ko ang facilitator, nagdudumali po akong gustong bumaba. Subalit may alaga po ako, hindi po ako makaporma na bumaba. Subalit kanina po, sabi ko iiwanan ko sila at kailangan kong sumabay kila kapatid na Marie dahil gusto ko pong habulin ang araw na ito na ayokong lumipas na sa susunod na araw, iba na naman po ang kapahayagan. Alam niyo po, kaninang madaling araw po ay nakipagniig po ako sa ating Panginoon dahil alam ko naman pong gising ang ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw, sabi ko nga, sa iba't ibang dako ng bansang ito, marami ang nagugulmihanan, marami ang abalang-abala ang kanilang katawan kung paano ang kanilang buhay. Subalit tayo po na nauna na pinahayagan na po ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa kaganapan po sa mundo, hindi na po tayo nasisindak at hindi na rin po tayo nagigitla, kundi sa bawat kaganapang ito, hindi naman din nakakatuwa, kundi kaukulang maaaring maramdaman mo ang pagkahabag, subalit naroon din ang panghihinayang na ang pasubali nga, marami pa rin ang hindi nakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kung paanong tinura ng ating Panginoon, kahabag-habag ka, Pariseo, kahabag-habag Betsaida, kahabag-habag Ephraim. Yan po ang mga salitang kataga na tinura ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching nang kami nasa Cebu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kung paano niyang kinampay ang kanyang mga kamay na binindisyonan po ang paikot po ng lugar ng Cebu at ang mga karatig lugar na tinuran pong maliwanag sapagkat nasilayan po ng banal na Espiritu, ang mga dagat doon wala nang dalampasigan, kundi nilagyan na nila lahat ng harang. Amen po